Alam mo ba na may isang lalaki sa Biblia na namatay hindi dahil sa kasalanang halata, hindi dahil sa pag-aaklas, kundi dahil hinawakan niya ang isang banal na bagay upang pigilan itong mahulog? Ang pangyayaring ito ay nakatala sa 2 Samuel chapter 6 at naganap sa panahon ni Haring David habang ibinabalik sa Jerusalem ang kaban ng tipan ng Diyos. Ang kaban ng tipan ay hindi ordinaryong kahon o kilala sa tawag na Ark of the Covenant. Ayon sa kautusan, ito ang simbolo ng presensya ng Diyos sa Israel at dapat buhatin lamang ng mga Levita gamit ang mga tungkod, hindi hinahawakan at hindi inilalagay sa karwahe. Ngunit sa panahong ito, ang kaban ay inilagay sa isang bagong karwaheng hinihila ng mga baka, isang paraan na hindi ayon sa itinakdang utos. Habang naglalakbay ang prosesyon na may kasiyahan, tugtugan at sayawan, biglang nadapa ang mga baka. Sa sandaling iyon, inunat ni Uza ang kanyang kamay upang saluhin ang kaban at pigilan itong mahulog, ngunit ayon sa teksto, agad siyang pinatay ng Diyos dahil sa kanyang pagkakasala at siya ay namatay doon mismo sa tabi ng kaban. Nagulat ang lahat, nagalit si David, natakot ang hari at napatanong kung paano niya madadala ang kaban ng Panginoon sa kanyang lungsod. Ang selebrasyon ay biglang naging katahimikan. Ang tanong ay hindi maiwasan na bakit ganito kabigat ang parusa sa isang kilos na tila may mabuting intensyon. Hindi sinasabi ng teksto na masama ang layunin ni Uza, ngunit malinaw ang punto ng salaysay na ang kabanalan ng Diyos ay hindi maaaring lapitan sa sariling paraan. Ang problema ay hindi ang pagnanais na tumulong, kundi ang paglabag sa malinaw na utos. Ang kaban ay banal at ang pagtrato rito na parang ordinaryong bagay ay may kapalit. Matapos nito, iniwan muna ang kaban sa bahay ni Obed-Edom at ayon sa tala, pinagpala ng Diyos ang kanyang sambahayan. Nang makita ito ni David, saka lamang niya muling dinala ang kaban sa tamang paraan. Ayon sa kautusan, may paggalang, sakripisyo at takot sa Diyos. Ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa kamatayan ni Uza, kundi tungkol sa hangganan sa pagitan ng mabuting intensyon at banal na pagsunod. Dito malinaw na ipinapakita na sa harap ng kabanalan, hindi sapat ang intensyon kung taliwas ito sa itinakdang paraan. At dito pumapasok ang tanong na hanggang ngayon ay bumabagabag sa marami. Kung ang intensyon ay mabuti ngunit ang paraan ay mali, hanggang saan ang hangganan ng ating paglapit sa banal? Marahil dito malinaw na sinasabi na ang banal na kautusan ay mas dakila kumpara sa kabutihan na nalalaman ng tao. Ikaw kaibigan, sa paanong paraan mo sinusunod ang kautusan ng Panginoon?